I am Maryjoy de Lima, and my topic is Notable Contributions in Education and Curriculum Development. So, Benjamin Bloom created Bloom's Taxonomy 1956 Hierarchy of Cognitive Objectives, Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation, Basis for Writing Objectives, and Test. So, si Benjamin, siya yung nag-create ng Bloom Taxonomy which show different levels of thinking skills of student. So, nakakatulong din ito sa mga teachers sa paggawa ng learning objectives, lesson planning at paggawa ng test para mas ma-develop ang learning ng mga students. So, next, Kurt Lewin developed change theory, unfreeze, change, refreeze, and force field analysis used to understand, manage, resistance, and curriculum implementation. So, si Kurt Lewin naman ang nagpapakilala ng change theory na may tatlong hakbang. Ito yung tinatawag na unfreeze, change, at refreeze. So, ginagamit ito sa education para matulungan ang teacher at school na maayos na maipatupad ang curriculum. Change at mas madaling makapag-adjust ang mga tao sa bagong sistema. So, next, Lauren Anderson, lead author of Revised Bloom's Taxonomy 2001, changed nouns to verbs. Remember, create with create as highest level, more action-oriented. So si Lauren Anderson naman ang lead author ng Revised Bloom's Taxonomy noong 2001. So, binago nito ang original taxonomy ni Bloom mula sa noun papuntang action verbs tulad ng remember, understand, apply, analyze, evaluate, at create. Kung saan ang create na ang highest level. Mas naging action-oriented din ito para mas makita kung ano ang actual na kayang gawin ng students sa kanilang learning. So next, David Krathwohl, co-author of Bloom's Taxonomy, developed the affective domain taxonomy, receiving, responding, valuing, organizing, characterizing, focus on attitudes and values. So si David ay co-author ng Bloom's Taxonomy at nag-develop ng effective domain taxonomy na nakatuon ito sa attitude, values, at emotion ng students. So, may mga level ito tulad ng receiving, responding, valuing, organizing, at characterizing na tumutulong sa paghubog ng values, behavior, at character development ng mga mag-aaral. So, next, Sample Daily Lesson Plan for EPP Grade 6. Subject, Education, Pantahanan at Pangkabuhayan 6. Topic, Basic Food Preservation, Salting Fish, Time 50 minutes. ILO, at the end of this lesson, pupils can demonstrate the step in salting fish and explain its importance in food preservation. Subject matter, food preservation, salting, reference, K-12 EPP Curriculum Guide, PPE for page 45 to 46. So, ito na nga yung sample daily lesson plan for EPP grade 6. Dito na yung nakapaloob yung subject, topic,
time, instructional learning objectives or ILO, and subject matter. So sa instructional learning objectives or ILO, ang nakalagay naman dito dapat is sa loob ng 50 minuto na aralin, inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng tamang steps sa pag-aasi ng isda at maipaliwanag ang kahalagahan ng food preservation, paraan ng pagpapatagal ng buhay ng pagkain. And sa subject matter naman, ang aralin ay tungkol sa food preservation gamit ang salting method, kung saan gumagamit ng asin para mapigilan ang pagkasira ng isda at mapanatili itong ligtas kainin sa mga mahabang panahon. Ito ay batay sa K-12 EPP Grade 6 Curriculum Guide page 45 to 46. Thank you. That's all po.